Hindi mo kailangan maging engineer para may magawa kang tama. You need only to care. Sabi nga nila, di ba? People don't care how much you know until they know how much you care. So, kailangan ngayon, may pakialam tayo. So, importante, hindi lang sa tao, hindi nila, how can I help my community? Dapat lagi tayong may pakialam sa isa. Every institution stands on pillars, not just of concrete and steel, but of vision, leadership, and legacy. In this episode of the 100 Mapuan Stories, we meet 4 individuals whose lives and leadership continue to shape the future of engineering, innovation, and service. Engineer Zenet de los Reyes del Prado, Engineer Jerry Fano, Engineer Jose Reden Bagain, and Engineer Yogi de Guzman. This is a story of leadership that inspires beyond titles, a story of vision passed down through generations, and a reminder that the heart of an institution beats strongest in those who continue to serve it. This is the story of the board, and this is 100 Mapuan Stories. Hello, fellow Mapuans, aming Mapua community, kumusta kayo? So nandito naman tayo for another episode of the 100 Mapuan Stories. Medyo kakaiba ulit itong episode na ito dahil this will be a group interview. Right. And hindi lang basta grupo to, no? Kasi ito grupo na kasama ko ngayon, they are our fellow board of directors of the MIT CNC Alumni Association. Ayan. So sa episode na ito, mas makikilala natin sila and of course, mas matututo tayo sa kanilang mga experience at kanilang ibabahagi sa episode na ito. And of course, we can start with yung tinatawag nating memory lane. Talaga memory lane. Of course, pag sinabi memory lane, yung inyong experience. Yung experience niyo na nag-aaral pa kayo sa Mapua University or maybe formerly Mapua Technology. Ano yung experience or yung moment na never yung makakalimutan or maybe professor na talaga naging inspirasyon sa inyo, naging motivation niyo to do well and talaga tumatak niyo sa inyo na of course naging bahagi na inyong pagkatao or pagiging isang successful na engineer. Right. Alright? So, yun. Sino mag-umpisa sa atin dito? Ladies first. Ladies first. Ladies first. Okay. Muna lang. Okay, nakaka-convenient. Kasi isa lang naman ang Lane. That's ma'am. Ma'am Zenny? My time, that's so long ago, no? Kahapon lang din naman. Kahapon lang. Parang kahapon lang. So, as I can remember, when I entered the Mapua, since medyo privilege ang galing sa Mapua Institute of Technology Engineering High School, medyo, na kami, na-tour na namin ang campus, alam na namin, and medyo familiar na kami sa mga professor. No? So, kilala na namin ang magiging professor namin. Aside from, I'm a child of a professor, no? Kaya ako, scholar na ako, whether I like it or not. Diba? Not by choice. Yeah, I don't need to apply for the scholarship kasi granted na kaagad yun 100% scholar na because of the family scholarship granted. Diba? Benefit, privilege as a beneficiary or dependent ka, the one working in the institute. No? So, ang aking sa memory lane ko, always akong part ng mga pageant. Beauty pageant. Beauty pageant. Wow. Not just once. No. Candidate. Okay. Candidate is wala namang choice kasi during our time, ilan lang din naman talaga, di ba? Ang ratio namin nun, medyo very malit lang talaga. Ang ratio ng bawat, bawat natin, subject at saka
sections. Kung konti lang talaga, no? Pero ilan lang naman nag-engineering before na Yeah, medyo sa batch namin, medyo madami-dami lang babae, no? So, privilege ako dahil nga, kami ang halos, organizer. So, no choice, ang hirap mo kumuha. kaya organizer kayo ng contest. Kasi kailangan may sumali eh. Kung wala sasali, di wala susunod, diba? So, Ano yun, aspect ng pagiging, bago Kaya ko sa sinasabi, Sir Jeff. yeah, interesting kasi din, kapag nag-outreach ministry tayo, which si Zenith heads our outreach ministry committee, normally, ini-introduce ko siya as a former Binibining Pilipinas. Okay. May sakto na lang. Batch 80. Kasabay ni Gloria Diaz. Hindi. sa contest talaga. Okay. Hindi ka pala nagkamali, sir. Okay, tama pala. Miss, Mr. and Miss University. Kasi lahat yan, Ng Mapua. representing, we are going to get Inter-university. inter-university. Yan. So, dapat Naare- may represent ng Mapua. Wow. So, kailangan, mag-set kami ng example na everyone to join. So, much more with the, 2 times akong sumali dyan kasi, mahirap na ipasok mo sa isang, mostly, dominated by boys ang, natin, di ba? Ang ating school kasi engineering siya. So, konti talaga ang ratio. Oo. And, parang namulat din ako, during my second year, I was a second year representative sa civil engineering kasi by block section lang, di ba? CE. Okay. Puro CE kami. Right. So I was chosen to be the second year representative sa CESCO, Oh. Student Council. Right. So nandun na talaga yung nasa association ang track ko. And then, in the latter years, nandun ako nag-join ng mga organization and nandun ako sa Thinkers, yung mga ganyan. Yeah, Thinkers. Nabuta ko yan. Thinkers, I was the vice president then during our time. And then it happened na kailangan mo ipag-represent ang Mapua sa PICE student chapter. So, I represented the entire Mapua para sa PIC student chapter. Yeah. So, alam mo napaka-privilege natin na nakukuha natin yung pinaka-glory ng Mapua but just really representing the Mapua. Ang nila talaga ang galing mo na, di ba? Ito okay lang yung ibang pagka yung mo pa lang, ikaw lang, the president, PIC, Mapua chapter, umayo ako, pagdating sa election, wala na, landslide na, ninominate ka na, even mga UP, DUP, lahat, and all parts of the Philippines na may representative, nagre-represent ng CE, nila, community, lahat na, binoto na, Mapua na, and then, landslide, sarado na agad, presidente ka na, so wala na naman kahirap-hirap. Right. Ganun na. Yes. At least Zenith, kapag nire-represent mo yung Mapua sa mga ganyan, binabasag mo yung misconception nila. Na kapag engineering student, mukhang T-square at saka drawing board. Hindi naman nakagalan. Exception sa rules. Yes. Right. Nung panahon mo, siyempre, maraming Yung lalaki, community talaga ng Inabutan ko pa to. Inabutan ko pa sa batch namin. Inabutan ko pa sa set. Yung mga suplada yan. Sila yung mga batch ng mga suplada. Pero yan. Lalapit din sa'yo. Ewan ko ba? Si IPP. Sa Sir Jerry naman. Ano naman yung memorable na experience mo sa Mapua? Sa akin, ang time namin sa Mapua is the time yung mga disaster years. 1990, I was there. Natandaan nyo yung earthquake, Baguio earthquake. Yeah. So, we were having class din. Nabasan kami. Mababa lang naman ang school ng Mapua. Pero doon kami sa grounds. And during that time, nagkaroon ng 1 week na walang pasok kasi the City of Manila declared that all buildings should be inspected prior to declaring it. That was 1990. Noong 1991 naman, nandiyan naman yung nagkaroon ng isang malaking disaster. Have you heard of the Ormoc landslide? Dito 8,000 ang namatay. So, inisip ko na nung I was having a class noon sa hydraulics, bakit gano'ng kalakas ang mga ulan at maraming namamatay from that. Then 1992, ito yung Pinatubo eruption, wala na naman pasok kasi nagkaroon ng ashfall. So, yung time na yun, nakikita ko parang maraming mga disaster. Only to realize na ang aking engagement sa work ko ngayon is in a disaster
office like DPWH. Ito yung mga dinedesign namin. So parang nagkaroon ng ano, di ba? Right. Civil engineering, kinukuha mo during Yes. And Exactly. sa flood control. And flood control. During that time, hate na hate po ang hydraulics kasi napunta ako kay Gatsby. Maybe lahat tayo napunta kay Sir Gatsby, no? And during the time, isang hindi ko makalimutan. In a class, kukunin niya lahat ng mga folder na gusto kasi niya, nag-take notes kami lahat, tayo lahat. And then pag nakita niya, pangit ang sulat mo, hindi kompleto yung notes mo, natandaan ko, tinapon niya yung folder ko noon. So parang, sabi ko, Kinabahan ka Ay, na. kinabahan ako. And from there on, nag-aral ako na mabuti. Yeah. Kasi kinakabahan ako. So titignan mo din yung mga terror na professor pala. Kumbaga, they bring out the best in you. Kaya nga, Yeah. diba? It's either, kumbaga, you sink or you swim or you sink. So, yun ang choice mo lang doon eh. And I guess, in the end, napaganda naman. So, Yeah. depende swamp. I swam. sa perspective mo eh. So, sure. Sabi mo, di ba? Depende sa perspective. Right, mo. right, Ano, right. ano, like, Cold. Di ba? Mhm. Baka sabihin nila na, natakot na ako ng tao. Ganyan. Yes. Nakakatakot naman po. But some take it as a challenge. Right. Become and do better. Right. I realized the best students who come out are actually nanggaling doon sa terror professor. Yeah. So, may nagagawa, tama sabi ni Dean po, na may nagagawa mabuti talagang mahigpit. The No? discipline. The discipline. Yeah. Right. The discipline. Yeah. Right. So, mas napupush ka ngayon na pagbutihin. Right. And the respect. And the respect. And the respect. Okay, sige, punta naman tayo kay Ayan. Den, no? Yeah. Eh, Den, see. ano naman yung... Ano bang memory lane ko? Pinakabatan ito ata parang barya lang sa kanya pag-aaral kasi Hindi, sir. nasa bloodline. Nasa bloodline. Naging professor Naging, ko kasi yeah. economy, no? Ako, memory lane ko right from when I was... Share ko lang konti. When I was 2 or 3 years old. Oh. Ako ang tinatawag na baby sa faculty. Sa mo- Yes. Una ako natutulog sa loob ng faculty. Oo. Nung dinadala ako ni daddy noon, doon ako pinapatulog, doon ako So lahat yan, lahat tito ko yung mga yan. So bata ka palang probe kid ka na. Bata pa lang may calculator. Bata wala pa. Yun. So kaya siguro talagang naging napunta rin ako sa civil engineering dahil Yeah. naging exposed din talaga. Bata pa lang nandito o pinagbabantay ng exam. Right. Kayo ata sir yun. Yes, sir. Oo. Right. Talaga seryoso ko yun. Pare, bata ka, ikaw nagbabantay. Oo. Kasi hindi papasok daddy ko pag exam. Right. Pagpatay doon, papadala Ano ko. ginagawa mo doon? Ipa mo sila. Ba't may nang Nakuupo lang. nililis? Release pa ko lang. Ano yung row number? Ano? Row number. Titingnan na ako ng mga sige, sumbong mo yan. Hindi ka na pa nila mga Yeah. bata. Yun, kaya sila Sir Gatsby yan, mga Tito Carlito Ule, Yes, Ray yes. Gallias, Yes. sila Sanidrin, Sir Sanidrin, yan, Sir Ulep, yan, mga ninong ko talaga, Mike Santos. Kaya talagang from bata ako hanggang ngayon na yung puso ng Mapua nandun. Kita na talaga rin Yeah. lumaki. Yeah. Nag-isip no? Kaya Talaga. yun naman, during my as college days, hindi ko makalimutan talaga si Gatsby. Gatsby rin. Yes. Hydraulics lab ko yun. Ano yata yun eh? A day before our last class. Siyempre, relax na lahat. Itong bata na to, natatandaan ko to. Kahit alam niya na anak ni Sir Rob. Yo. Alright. Kaya takot nga ako malaman nun eh. Yan, pinahiya ako sa buong klase. Oh, Talaga. Pinatayo ko yan dito sa upuan, pinalaro ko yung putoy-toy. Ginanon talaga ako. Then, wala ka, Wala, talagang pulang-pula ako. wala ka na pala ipagmamahal. Wala na. Yun, isa ako sa mga yun. Hindi talaga. Ibis ba yung pinag- Tayo na ulit. Most memorable. Grabe yun. Hindi ko talaga makalimutan. Then again yun, I serve also, parang yun nga, association. I become Vice First BP ng Mapua Student Right. Chapter. Graduating class presidente rin ako. Right. So yun. So kung ano yung ginagawa natin ngayon is nagagawa ko na rin before. Talagang helping din, giving back mga ganun. Yeah. And siguro din, we have to give props to Reden kasi siya yung longest serving, I think one of the longest serving officers ng ating association, no? No. 15 years. So actually, Grabe. pagka-graduate ko, Oo. 3 years. Tumulong ka dyan.
Oh. Yun na ano agad. Siya bata pa lang siya, nasa faculty. Right. Oo. Ako dati, nung nagmi-meeting na siya. Totoo. Sige, so punta naman tayo kay Sir Yogi. Bago maging Mapua, tanda ko, April 16, hindi ko alam saan na Mapua eh. Oo. Kasama ko. Tapos, isang school ako nag-enroll. Mapua lang. Exam pala, Oo. exam. Mapua lang. Wala. So, siguro dahil parang kaloob ng Diyos. Tutulog ko siguro ako. Pumasa naman ako, kahit paano. And then, natanggap naman ako as civil engineer sa CE. So, sabi ko, nalaman ko Mapua dahil sa mga kapitbahay namin na Mapua yan. So, yun. So, pagbata pa lang, sabi ko, Mapua rin ako. So, tapos, siyempre, bilang Mapua, kahit akong kubrisa, di ba? Medyo naman, bumagsak ako sa differential calculus. Pero, differential, Second year yan. second year. Right. Ano pa nga yun eh? In-advance ko yun actually. Advance pa ako, bumagsak naman ako. Yabang mo pa yun. Okay. Dahil siyempre, pinapaaral ako ng ate ko lang, ng siyempre support by my, yung sister ko. Patay, sabi ko, kailangan ko pang sumulat sa kapatid ko para sabi ko na bakit ako bumagsak. Noon. So, kailangan kong talagang paghirapan. Kailangan ko na tsagain pa. So, ngayon pa lang, talagang kailangan mong do what is hard eh. Kasi sabi nga nila, do what's hard and life will be easy. Right. Because if you do what's easy, your life will be hard. Hard. Okay. So yun, so dire-diretso, naging ano ko yun na, sige. So, hawa ng Diyos, at tapos naman ako ng college, 5 years naman. So, nakasabay naman ako sa graduation. Ayun. Tapos Ayun. banggit mo, kasi yung next na question ko is, yun nga pala, bakit Mapua? Pero I think nasagot na ni Ma'am Zenith yun bakit Mapua and why civil engineering? Sa'yo, nabanggit mo, Mapua dahil yung mga kapitbahay. Matunog kasi yun. Matunog, eh. Matunog na. Pag sinabi mong engineering noon, Mapua. So, bata na ako, mga grade 5, Mapua, maganda. Gano'n, diba? Bata ka pa lang eh, tumatak na sa isip mo yun. Yung nasa paglang mo, Mapua. Ang Mapua pala yun. 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 Sa dire-diretso naman, hanggang sabi ko nga, nag-iisang school lang ko. Una ko na-exam, at paano, tumaksa naman ako ng board exam sa CB. So, Si Ben kasi, syempre, dahil din sa father niya, kay Sir Romy, kaya Mapua. Mapua. Siyempre, si Sir Jerry, ba't mo na pinili sa Mapua? Actually, civil engineering. yes, sa akin no-brainer din eh. Kasi ang father ko is also from the DPWH and director siya. Siya yung director prior kay President Moon. So, Mapua graduate din siya. So, parang ang thinking talaga doon eh. You study in Mapua and you become a DPWH official. So, yun na rin yung career path na ginawa ko. So, parang follow the leader lang ang ginawa ko. But still, of course, yung world renown ng Mapua when it comes to civil engineering. So, sabi ko, there's no better way to take up civil engineering kundi sa Mapua. Right. Siyempre, okay. So, yan, so narinig natin sa kanila, ba't sila napunta sa Mapua and kinuha yung program na civil engineering. Ang next naman natin pag-usapan ay siyempre, after nag-graduate sila sa Mapua, paano sila nag-umpisa? Ano naging experience nila sa pag-umpisa ng career bilang isang civil engineer at yung mga milestone o mga unforgettable experience nila along the way hanggang kung nasaan po sila ngayon na isa sa mga matatagumpay natin mga alumni members. Ngayon naman, pag-usapan naman natin, paano kayo nag-umpisa, diba, sa inyong career? Ibig sabihin, nung pagka-graduate nyo, nag-take kayo ng board exam. Diba? Pagkapasa nyo ng board exam, syempre, isa yan sa kumbaga, critical, sa amin. Ano mag-umpisa? Saan ka pupunta? Saan ka mag-apply? Mga ganyan, eh. And, of course, after that, syempre, nag-umpisa ka. Then, later on, kakuha ka siguro o involved ka sa mga projects hanggang narating ninyo kung nasaan kayo ngayon. Okay, so paki-share naman ng story ninyo and we can start again with the late or not much, after graduation. After graduating civil engineering at Mapua,
I have my path maybe is that turn to what you are usually really expect more. But I have been told to this career in life since I prioritize family first. So that is where I was focused. Right. No? But because of the discipline that I gained being in Mapua, it leads me to go back. To go back where entrepreneurship and discipline nagkaroon ng connection. Right. Then I started entrepreneurship when I touched base with the alumni community. Yeah, and So, networking. yeah, Right. the networking side, it's because of the connections, Connection. which is a byproduct because of the association. So yun ang link actually, no? To make a career again. Prioritizing my family at the same time, I went back to my passion, kahit pa paano. Kasi there's a purpose really, no? Why you were in civil engineering. Right. I practiced it, and unfortunately, because of my health condition, it made a halt in the pandemic. No? But I engaged in the construction business. I go interact with most of the alumni. Doon talaga ang connection. Leads me to why I am serving now at the association. Totoo yan, no? Alam mo, actually, maraming kilala na graduate natin na ngayon, hindi naman civil engineering yung kanilang na person na career for various reasons, no? May kilala ako na, naging piloto, Yeah, right. or naging businessman talaga, malalaki na yung The path you take, iba-iba talaga. Right. Sinasabi, yung training natin, no, sa lalo na sa civil engineering, kasi there was a time when we tried to study what's the difference between the civil engineering program and the other engineering or other discipline yung programa na yun. Nakita doon yung ating curriculum talaga, yung product nito kahit sa modal rate, talagang basta nandun yung commitment Right. ng success. That's right. No, well-rounded, no, iba-ibang talagang kahit sa modalin yan, whether business, iba pang mga larangan, ay nandun, mga successful. Right. How about Yes, Sir Dean. Jerry? On my part naman, nag-aaral pa lang ako sa Mapua. Gusto ko talaga mag-government service, public service talaga. But surprisingly, during that time, 1992, walang gusto mag-gobyerno. Kasi yung gusto mag-abroad, magtayo ng sariling construction. So, when I check on it, ako lang talaga among the batch sa Mapua na pumasok sa gobyerno. Yung batch 93, meron 91, and kayo mga kabatch nyo may mga sa gobyerno. Pero sa batch 92, walang pumasok, ako lang talaga. And why? Kasi mabagal ang career growth sa government. Pero, doon pumapasok yung time-honored tradition natin na, kumbaga, if you're a Mapuan, you will always extend your rope, the lifeline that you mentioned, as far as it can get to pull yung kapwa Mapuan mo. During that time, ang director namin is a Mapuan. And may isang scholarship sa Japan for masteral. Normally, nag-uunahan yan. Sabi sa akin ng director niya, kunin mo yan, Jerry. Why? Kasi Mapuan ako. And I took that path. I took my master's sa Japan. And pagbalik ko, napunta ako kay director mo naman. So, yung career path ko, doon na nag-kick off. So, doon ko makita yung talagang one Mapuan always helping another Mapuan in any way he can, which is our discipline and benefits our community. Yeah. Yung importante talaga yung network ng Mapuan. That's right. Actually, napakalawak, no? Hindi lang naman sa civil engineering, Yeah. sa ibang discipline, no? Basta yung Mapuan community, talagang kahit saan, no? Pumunta merong kilala. Yeah. And yun nga, pag We are everywhere. We are fellow Mapuan, parang iba rin yung pakiramdam. Magaan, and kahit actually hindi kayo ganun magkakilala. Bakit nga kaya? Oo. Siguro dahil Nagkakabuyan. or pare-parehas na dumaan sa matinding pagsubok. Yeah. So, meron tayong something na common The culture. family ko. What Mapuan culture, yung ganyan, no? So, maganda yun. Right. Importante kasi, of course, lalo na yung mga nag-umpisa pa lang. Yun nga, yung mga fellow Mapuan sa atin dyan, kung may makilala kayo or may mag-apply sa inyo na Mapuan graduate, baka naman, no? Baka naman, pagbigyan naman natin or try natin. At makikita nyo naman na magaling pa rin yung ating mga graduates. Right. Yeah, Mapuan breed.
Yeah. Talagang What if? And it stands out. yeah. Talon ako kay Sir Yogi. Okay. Paano ka naman nag-umpisa as a civil engineer? Ako, ano lang after ng aking board exam, November 1998. November yon, January, nag-apply kaagad ako sa BMCI. Oh. PMCR. Yun, Sick. pumasa naman. At sa interview lahat. Di naging field engineer kaagad. Tapos, nakasama ko doon yung mga nakasama ko doon si Engineer Joffrey, best friend ni Sir. TIC lang siya, no? Kakula. Nakasama ko doon, TIC namin. So, nag-stay ako doon sa Rockwell project namin. Rockwell DMCI project sa may Makati. Tapos, andun sila DCM, Mapua graduate din yun, Danny Mansita. Alam ko, tsaka marami Mapua doon, tsaka Elmer Sibil, classmate mo. Andun, director doon. Tapos, nalipat ako sa project ulit, sa One Roa Triangle Project. DMC din yun. Andun din marami Mapua doon, graduate doon. So marami sumalo sa'yo. Marami doon. Pero siyempre, bata pa tayo, medyo gusto natin medyo challenging. So, nakabin ako yung magkumpanya after the MCI. So, yun. Tapos, after noon, sabi ko, after 5 years, mag-abroad na ako. Yun, nakapag-abroad naman ako. Pero isang hindi ko rin makakalimutan. So, nung sabi ko, mag-abroad ako, dumaan ako ng isang agency. Tapos, pila kami doon. Dala ko resume. Sabi nung yung staff ng isang agency, sino po ang graduate ng Mapua dyan? Nataas ako ng kamay. Opo. At that moment, sir, dito ka. Interview na kayo. See? Ang ganda doon, nag-iisa lang ako Mapua graduate doon. Ayun. Interview kagad ako. Umaga sa Disney ride, may free pass. All day. May nagsabi raw na Mapua daw. Kasi yung staff niya Mapua, magaling daw. So based on experience pala niya yun. Magaling. Magaling Mapua. So yun, diretso na. After ng Saudi, napunta ako ng Dubai. Yun, after ng Dubai, 20 years ako doon. 2018, bumalik ako ng Pilipinas for good. So, bayani ng bayan. Yan. Yun lang. Yun. And syempre, si Den, no? So, ikaw naman, Den, ano experience mo? Marami na Sobra, hindi. Yun nga, kasi batch namin, ito yung time nung Singapore Exodus. Biruin mo, pag-graduate pa lang, nagre-review kami. Nandiyan na yung mga recruiter ng Singapore. Yeah. Pero ako hindi ako natinag. Talagang, inano kasi agad ako ng father ko na tapos ng board. Yan, hawakan mo yung project na yan. Talagang, inano niya ako doon as project engineer niya. Lahat na experience ko na talagang, alam mo yung, hindi na kahit anak ka ng yung putik, naliligo ka sa putik, tumatalsik yung semento sa'yo. Ano ko yung for at least 5 years. Then, tinry ko muna lumabas. Ako yung pumasok ko sa Double Dragon Properties Group. Yeah. It's a Jollibee Group. Jollibee, right? Jollibee and India. Kami yung mga pillars. I started that, parang umulit ako dun engineering assistant ulit. Then, for 7 months, naging officer. Then, naging head ng vertical projects. So, yun, ang hinawakan ko parang project is Sky Switch Tower dito sa EDSA. EDSA Quezon Ave. Yung mataas dun na gumagano na nagdi-twist. Yeah. Tapos, dito sa MOA, yung Double Dragon. Right, Yeah. nandyan. That's really, yeah. Kami yung nakikipag-deal nun kila Michael Cosicuen ng Emega Wide. That's a 6.5 billion project. Yun yung unang-unang development dun sa kanto. Yun, sa Iloilo, Injap Tower. The first, high-rise in Iloilo. Yung sa harap ng SM. Right. Yun, natapos din. Yeah, grabe. Kayo pala gumawa, no? Yeah. During naman, yun, isingit ko lang din, during nasa Double Dragon ako dun. Tinry ko rin mag-masteral. Kaya lang din dito sa Mapua, PLM, kapitbahay. Okay. Yeah. Pero ako hindi ako binibigyan ni Daddy nun. Pinaaral ko sarili ko. Talaga. Oo.
Pero natawid ko naman siya in almost 2.5. As a trivia, si Reden talagang mahal na mahal niya yung mga school inside the Intramuros. Yes, actually, totoo. Di ba? Hindi mo nila na. Kung nagloko. Kaya nag-ano ka di ba? Just a trivia, Letran Elementary High School, then college is Mapua, Master Alpelem. Kasi yung bahay na dito sa likod. Wala na pala. Hindi ka naman graduate ng Binapahai. Hindi. Galing na high school. Hindi na. So, Lyceum na lang yung kulang. Kulang na lang Lyceum. Sige, opet pa lang. Doon siya naniligaw dati. So, Kaya di pa lawyer. Okay. Then yun, after 5 years, medyo lumaki-laki na yung Double Dragon. Kinausap daddy ko, then balik ka na. Balik ka na dito, sabi niya. Kailangan, yun, balik kami. Yun yung time na nag-start yung big 3 na projects ng father ko sa Ilocos. With the provincial government, Ilocos Norte. Yeah, yung stadium na 12,000 yung Kapitolyo nila sa Kano. Fortunately, yun, medyo natapos naman. Yung stadium na yan, that's where the last palarong pambansa Yes. held, no? Right? Oh yeah, that's right. Kaya lang, itong project na to, yun. Tuwan-tuwan dati ko, kaya lang. Fortunately, hindi naman niya nakita na nakakalungkot. Yun. He knows it. Then yun. Then when my father passed away, we decided na, sige, And he is doing it. ako yung pinahawak ng company with my brother. Yan, nandyan sila. And Sir Ulep is also assisting us as a senior. Okay. Yun, talagang siya yung nilapita, Tito, tulungan mo kami, hindi ko pa kaya to. Yun, kasi nagmumold sa amin. So makita mo merong collaboration of Mapua rin. Yes. Right. So that's good. Yeah. May mga clients din namin ngayon. Yun, nakakatapos kami ng hospital sa Ilocos kasi di na rin ako nakaalis eh. Kasi yung mayor doon na kaibigan daddy, gusto mo to, gawin mo to. Sige po, sabi ko yun na. So, Hanggang ngayon tuloy-tuloy, mga museum nila, yung maliliit. Parang giving back na lang din sa continuity, parang ganun. So, yun, no? For ibang area, mga experiences. Pero, ano yung tingin niyo na milestone or biggest achievement sa inyong career na parang crowning jewel? Something na you're very proud and happy to be involved with or have achieved or happy in your career? yeah, when it comes to achievement, working in the government is actually very fulfilling. Although hindi mo pwedeng i-credit sa'yo yung project na natapos mo. But doing flood control projects, I realize this is the only project that you are not only constructing structures or buildings, but what you are doing is actually you are in the business of saving lives. Kasi gaya ngayon, tagulan na naman. Marami na naman pinabaha, marami na naman landslide. Yung ginagawa namin nila, Sir Mon, as my project director, we're actually doing disaster prevention structures. So at the end of the day, I mentioned about what happened in Ormoc, 8,000 died during the time in 1990. If you can prevent similar magnitude from happening ever again, then that's where the satisfaction and the fulfillment in the work. So I guess being part of that kind of project somehow gives fulfillment sa akin personally and professionally. Ako, siguro what I can say is that bilang isang anak ng isang mahirap, di ba? Na wala na isang mahirap, nakapag-aral ako Yes. ng sarili sikap. Tapos, dahil nagtulungan kami magkakapatid. Right. And then, nagpursige ako. Katapos ako, nakapag-abroad, and then, bumalik ako. Siguro, in my little way, Yeah. nakakatulong naman siguro kahit paano sa mga pamilya ng bawat mga tao ko. Kung ilang tao yan, kasi kung meron akong 30 burgers, meron akong 30 families na tutulungan. So, Involved ka rin dyan. so, medyo late na ako nagsimula, pero kahit paano, meron pa rin akong vision na mas marami pa akong matutulungan. Alright. So, I think that's medyo konting, siguro, kung makatulong ako sa mga kapwa ko mga Pilipino, rather than tumulong ako sa ibang bansa, kasi nakatulong ako sa Saudi,
katulungan ko ang hari ng Dubai. Ah. Ba't hindi naman sa Pilipinas? Mm. So that's why nung 2018, nag-decide na ako, balik na ako. Mm. Dito na ako sa Pilipinas. So, nadali na konti kasi balik mo, siyempre, hindi wala ka pang gaano nga. Pero, ito paano ngayon, nakakatulong ako. With the help of the Mapuan community, ito paano, nakakakuha naman ng project. He started as a mahirap o sa mababa. Actually, when you measure success, ang success is not measured as kung ano yung na-achieve mo, but where you started. Kasi some people start here and they achieve here, but you start here and you achieve here. Yung iyong measure of success is mas malaki. And that is actually success, especially when this success is translated into helping others. Gaya ng ginagawa, the 31 families. Tsaka yung program, or actually civil engineering kasi it's a profession that is involved in nation building. Agree. Right. Yeah. No matter how big or small the project is, still part of nation building. Kasi di ba, kasama pa rin yan sa pagbuo ng mas malaking That's right. community. That's sa right. atin. That's right. That's Kaya yun ang napakagandang bagay sa civil engineering na parte tayo doon pag when you practice the profession. right. And siyempre si Reden, ito maraming mga na-construct na to. Sabi niya kanina, mga Ako, government buildings, no? Mga ganyan. pero ako din, ayoko pag malalaki. Kasi kami, nung lalo na boy pa daddy ko, marami kami pro bono projects. Free. Yeah, correct. reimbursables, mga ganyan. May talagang tumatak sa akin 2 simbahan. Yun talaga yung parang naging ano. Then, yung sumunod is bahay ampunan siya sa Antipolo. Ginawa namin sila nung talagang inayos namin yung bahay ano nila. Walang, basta nag-ream lang kami. Yun yung mas fulfilling eh. Kaysa yung mga malalaking yan, Right. OP project. Project ko lang yan. Pero yung alam mo, pag nakita mo yung Pag nadaanan mo yung simbahan na yun, may iba. Yeah. Kasi, di ba, minsan nagiging, lalo na yung dito sa may Laguna, talagang looban siya na simbahan na talagang tiyanigalang namin. Ang nagsisibay, may hirap lang din. Nakikita mo na, grabe, mararamdaman mo. Tapos yung mga tulong namin, yan. Kaya ngayon, siguro kaya hindi ako naalis dito dahil yung, ano mo yun, yung tulong namin, tuloy-tuloy, nandoon eh. Yun talaga, na ano ko kasi lang Ma'am Senate doon is yun nandun sa Tayuman. Yun, dapat nga project ni Daddy yun na yung tatayuan nung ano nila Ma'am Ria noon before. Sa Tayuman, tinutulungan pa rin na yung mga madre doon, Ma'am. Tatawag yan. Sa Delpan. Yung mga engineer, punta naman kayo dito, check niya tong building namin, ganito, ganyan. Pagka sige, ayusin po namin yung bubong yung ganyan. Yun, mas yun eh. Mas alam mo yung fulfilling. Yes. Tsaka yung aside from nation building, yung produkto or yung output kasi natin are things or at least structures or community, no? Structures in a community na nagagamit ng hindi lang isang tao, maraming tao, and for a long period of time, di ba? Napapakinabangan ng Yes. simbahan. di ba? Yes. And it's also become an element that shape or affects or even influence people. Kasi magkaroon ng simbahan, di ba? So magkaroon ng yung sinasabi niya kanina, yung bayang punan. So ito yung magiging parte sa mga bagay na higit pa na sa engineering kung Right. sinasabi natin. Yeah. You know, Yeah. Things that you cannot quantify, pero you know that merong more fulfilling purpose on our part. Right. Ganda, no? matter how big Or how small. on the project is, but really sometimes it's the impact, and how that impact lasts and affects people. Right. And of Right. course, si Ma'am Janet naman, about yung tingin Yeah, the entrepreneur side, I've been subcontracting. I consider subcontractors plays a major role in every project. Kasi wala naman talagang project na sold, walang subcon. Yes. Tama. Actually, it survives because of subcontractors. Because we have each subcon. Specialty. Yeah. So you are needed. Kahit sa dami, in every project that we have, we are around 11 subcons with different specialties. So we made a
talagang a big contribution in finishing the project. And it varies kasi on the manpower that you have. You have the specialty with the tile works, with the ceiling works, with the concreting. So, kaya you have vast projects eh. And that's where project management comes in, no? Yes. Yeah, effective project management. Relationship. How to handle people. Yep. Kailangan level mo Correct. from the muscle, from the health Yes, sir. down to your PIC. Correct. Kasi may sarili ka rin naman. Kung equal ka actually with the Gen Point, you have the same level. Without you, correct. the project would be successful. Kasi they rely on you. Pag hindi mo nakuha ang target date mo, it also fails. Diba? So that's what I did for before my health issue, no? And for now, medyo yan ang papahinga ko, no? From the medyo stressful work, actually. That made contributed for more stress, actually. Kasi individual differences, it's hard. Ikaw lang mag-isa. And how many hours I have in one project? 30-60. Diba? Hindi pag nagkadunupan. Ang wala pa kahirap yung middle. And then, siyempre, yung connections, the payroll. Yeah. Nasa yung lahat eh. Stressful, ano? How stressful, diba? So, sa pagpapahinga ko, please me back to giving back to my alumni. Kaya si Zenith, yung involvement sa alumni natin, therapy niya to. Yeah. Yes, Right. actually. So, while we are enjoying, we are blessing. Yeah. We're giving Right. back. And we serve as an example. Yes. Sana everyone can give back to the alumni. Because it leads you where you are right now. Yeah, That's not because of the Mapua. You cannot be where you are right now. Pag-usapan pa natin ng mas malalim, no? But anyway, before we go to the next segment, narinig nga natin, no, sa ating mga fellow board of directors. At siguro by this time, medyo mas nakikilala nyo na and naintindihan na ninyo. Naintindihan natin. Bakit ba sila nagsaserve sa alumni association? Of course, you give time, di ba? You give talent, and pressure. That part. So, all those things. Pero, yun nga, ba't pa nandito sila to serve sa ating alumni association? And doon sa mga nakatingkan nyo kanina, medyo naintindihan nyo na saan nanggagaling and bakit nila ginagawa ito. And of course, mas malalim pa natin mas maintindihan yung kanilang pananaw pagpunta natin sa next segment natin. Okay, ngayon naman, of course, with the experience, no? Sa haba ng experience ng ating mga kasamaan sa kanilang sa practice ng profession, hindi naman tayo ng mga konting advice or practical wisdom based on your experience, no? Doon sa field of specialization ninyo. But we can start with, of course, Sir Jerry. Ako ulit, sige. Specialized. Alright. Sige, ang kumbaga words of wisdom that we can always impart is like I said, ang work ko po is more on disaster prevention, especially sa flooding. Now, one of areas na we are heavily criticized is parang wala namang ginagawa ang gobyerno ata. Year in, year out, binabaha tayo. But actually, structural interventions, mga revetment, mga dike, mga drainage improvements, ginagawa po yan taon na taon. Ibig sabihin, nandyan na po yung mga infrastructures. Yesterday, we came from a meeting. This is a all-of-government approach meeting sa Malacanang na kung saan, ano ba ang dahilan ng baha? And the MMDA presented their concept na, for example, yung Estero de Magdalena and Estero San Miguel sa Malacanang, yan pala inililinis kada 3 araw. Pero isang araw pa lang, mabalik ang basura. And nung huling baha last week, napansin nyo yung R10, binaha, ano yung lumutang? Puro sea of basura. So, ang ating mga infrastructures ay nagkakaroon na overwhelm kapag nagkakaroon ng pagtatapon, indiscriminate throwing of garbage. In fact, meron nga kaming nakuha na video na kung saan yung mga informal settlers living along rivers and creeks, sinasabayan pala nila yung pag-agos ng baha kasi yung tatapon nila hindi na sa harapan nila kundi kinatapon na nila mismo. And ang MMDA, they can walk on those garbage na nag-accumulate sa creeks. Well, my point is kailangan magkaroon ng kumbaga be an agent of change. No matter ano man ang gawin natin, walang civil engineering intervention that will prevent it if hindi po tayo magbabago sa ating pagka-ugali or ating behavior. And saan nagsisimula ang change?
among us. I remember there is may kasabihan, sinong gusto ng pagbabago? Lahat taas ng kamay. Sinong gusto magbago? Walang gusto. Magsimula ang pagbabago, walang gusto magtaas ng kamay. We should be the first agent of change. And secondly, tayo mga officers and the board of directors of this alumni association, marami nagsasabi, ba't yung mga ginagawa yan? Especially, I know, yung mga misis natin nagsasabi sa atin, dapat nandito ka na Sabado, nag-aalaga ka ng bata, or dito ka spend time with us. Well, for me, love, the word love is spelled in a 4-letter word, like E-I-M-E, time. If you love somebody, you spend time with it. If you love something, doing something, you give your time. And that's what we are doing now. We give our time. Agree. And time is something that you give na hindi mo na marireclaim, but we give it for the association and for the community. So ang challenge ko dito din siguro and panawagan sa ating Mapua community, someday you will also be called to serve in this kind of association, the MITC and sa Alumni Association. You should express your love through giving your time. Yun lang po. Okay, so dalawang bagay, no? Yung huli muna, yung nga, you have to give time for something you love. Yeah. Importante yan, totoo. Kasi time is the most important asset. Yeah. Kasi pare-pares, di ba? At time, pare-pares tayo. Right. Di ba? And marami kahit mayaman. We have the same amount of time. The same amount. Right. Kung wala ka ng time. Yes, diba? right. Yung mga ganyan, di ba? That's So, right. may sakit ka or Right. So, time talaga very important. And yung pangalawa, una mo sinabi is yung Be an agent of change. agent of change. And yung nabanggit mo kanina, yung civil engineering intervention, hindi enough. No? Yeah. Yung engineering, actually, as engineering intervention will never be enough. Yes. Kasi meron yung part ng sinasabi, behavioral aspect. Kailangan, kahit meron tayong infrastructures, meron tayong mga engineering solutions, but at the end of the day, nasa atin pa rin yung kababayan kung paano tayo makatulong. Dahil kung hindi, katulad na pag pinag-usapan yung basura, yung solid waste segregation, pagtatapon ng basura, na siya naman talaga, no, na isa sa pangunahing dahilan bakit nagkakaroon ng baha. Right? Ma'am Senit, about this one. For me, life is like civil engineering. Okay, life is Like, like civil engineering. Because rock roads to connect. We build bridges to connect. It's one way that we can start our dreams into reality. So that's where we start everything. We made it with our dreams and we make it happen. So for the strongest structure really is not made of the steel and concrete. It is with your heart, perseverance, and discipline. But most of all, my fight. And with the acknowledgement of your different comes from God. For us is the one giving us wisdom. Right. Without wisdom, there's nothing. precise. Godly wisdom. That's Yes, and wisdom. for the alumni, who wanted to give back, we have to make an impact. We can make it not just half-hearted, wholeheartedly. We serve wholeheartedly because if half-hearted, you cannot be successful in everything. In everything that we do, we have to give it our all. Not just our time, not just our time, cut everything. Actually, this sacrifice actually, it's not just, we're not just gaining, we're giving. That's why you're giving it back. Right. So we had one right heart, the right spirit, and most of all, that is the center of the association. We have to Be be. ganda. Yes. Importante. May common ground tayo. Yes. Yung someone that connects us, connect everyone. Yeah. Alright. So, how about you, Sir Yogi? Sir Yogi. Hindi kaya tayo nakapag-golf today. Hindi mo kailangan maging engineer para may magawa kang tama. Kasi you need only to care. Sabi nga nila, di ba? People don't care how much you know until they know how much you care. So, kailangan ngayon, may pakialam tayo. So, importante bilang isang tao, hindi engineer, how can I help my community? So, yun lang ang pwede kong i-share na dapat
lagi tayong may pakialam sa isa't isa. Right. I want just to na siguro yung patience. Patience is the key. Yeah, sabi nga nila. Kasi lalo na if you're sa mga magiging graduates natin ng civil engineer, pag pinili niyo yung field ng construction, napakadaming tao diyan na makakausap mo na hindi mo naman sila ka-level talaga. 'Di ba? Hindi sila graduate ng CE. Meron pa diyan yung sobrang no read no write, mga talagang mason lang natin mga ganun. Kailangan mo silang pagpasensyahan. Kailangan mo silang intindihin. Yun nga yung sinasabi yan. Kailangan mo silang pakilaman din na So kailangan yun nga, yung patience mo na yun ang pinaka-importante na may share ko sa mga experience ko sa Dahil kailangan mo talagang siguro dagdag ko na lang kasi yun napapansin ko lang din ngayon. Yung yung mga bagong engineers na yung mga gagraduates pa lang, mga future baunin natin yung estimate. Nakakalimutan na ata eh. Kasi yun kalimutan mo na lahat, wag lang estimate. Kasi wala lang, gusto ko lang na dapat yun ang pinaka basic natin sa pagpasok natin sa mundo ng pagtapos ng schooling, going to the field. Right. Yung, pag nag-empleyado na, siguro sa lahat naman kahit anong field yan, specialty. Okay, so yun, napakinggan natin sa ating mga fellow board of directors. You have to be agent of change, di ba? Care bears. caring, di ba? Patience, patience is a virtue, di ba? And of course, above all, siyempre, God-fearing. Higher calling. With God's wisdom, we come and serve our alumni community all together. So yung episode natin talaga, naka-focus talaga to sa itong episode na to for the board of directors. So, hindi man natin kasama yung buong yung iba natin board of directors, but this group represents the board of directors, and ang dami natin mga proyekto. And itong umaga, di ba? We just came from an event, We have a new 20 scholar. Right. 20 plus 12. 13 all. 30 na. Yeah. Ako rin. Yung kaya dyan. Right. May dalawa na po tayo na Pag-graduate. at License. professional civil engineers na sila. And sunod-sunod na yan. Sunod sila. Every time, graduate na. At sabi ko nga kay kanina, ay yung impact nito napakalaki, and isa ito sa pinakamagandang programa ng isang alumni. Napaiyak pa nga si Pres Doji. Napaiyak niya. Si Pres Doji ay talagang nakita ng importansya. Kaya sabi nga niya, usually hindi siya uma-attend, di ba? Ng mga alumni gathering, basta-basta, But paano naman sa mga natanggi kung ganito yung programa na we are becoming part of helping and ensuring, di ba, the support needed by our graduates, di ba, na yung tawag na natin sa scholarship program natin is the last row, lifeline. Kasi nga yung mga tinutulungan natin, hindi naman yung sobrang talagang gagaling dahil may academic scholarship na yan. Pero yung mga estudyante na nasa halos dulo na, pero nagkakaroon ng problema, iba-ibang kwento, nawala na trabaho at magulang, pumanaw yung magulang, di ba? Hindi na makapasok sa eskwela, mga ganyan, ang daming kwento na talaga, pag nag-evaluate po, kasama ko si Sir Mom, maghapon pa naman kami nakikinig ng mga kwentong gano'n ay talagang matay rin yung puso, at of course, it inspires you more. Kung pwede lang, i-select sila lahat. Pwede lang. Right. And of course, the association will continue to Support. work hard and see how we can Add more. Add more every year, And expand this program, right? And imagine how the impact na isa dyan dumadrate, yung dalawang dumadrate, pumunta sila sa isang company, yung matulungan nila yung pamilya nila, yung company nila. And we don't know, baka some of them will become key officers and secretary, diba? So, so ito napakaganda, kaya sana ang ating mga alumni members, sana supportahan niyo pa ko yung ating scholarship program, at patuloy na mag-participate kayo sa iba pa natin mga proyekto, initiatives,
At siyempre, kung meron tayong mga social events, and yan ang last natin pag-uusapan, dahil sa November 22, no, Yes. meron tayong big event, and ang ating homecoming centennial, homecoming chair, ay si Den, no? Yes. Den, ito nang Yeah. in fact, sa ating mga So, fellow our fellow C alumni, so we're inviting you on November 22, 2025 on our Centennial Grand Alumni Homecoming to be held on Okada, Manila. So, more details to follow. So, pero may mga special guests tayo. We have surprise guests and a lot of raffles na teaser naman yan din. Ano ba yung secret muna, sir, para ano, ano ko naman. malaki. Basta malaki. Oo. Kaya buhatin. Hindi kaya buhatin. Kaya buhatin. Oo. May mga special guests. Basta magiging masaya to, magiging malaki. Masaya. Yeah. Okay. And Yeah. grandest. Almost hope, yeah. Centennial talaga. And how many are we expecting, Sir Den? 800. 800. Wow, Yeah. wow. 700. Yeah. Ciense. 600. Yeah. Lucky Yeah. number. All our, ano po, jubilarians from Golden, Ruby, Silver. Silver Jubilarians, si Din Uy. Yeah. Silver Jubilarian, wala pa tayo Our sa president Facebook. is Pearl, parang ganun. Oo, So please, Jubilarian. we will post some details on our Facebook page. Abangan. Abangan nyo po. Yeah. Alright, okay. So dyan magtatapos ang ating episode. Of course, featuring the Board of Directors of the MIT Science Alumni Association. And with that, of course, ganito, di ba? So, magtulungan tayo para sa kinabukasan ng ating alumni association. At sabay-sabay tayong sumigaw ng Viva Ciense! Viva Mapua!